hawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuphan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ihanda natin mga sarili at pagsisiyan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagganap namin ng 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay yung pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita na iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro, at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay,
malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kaniyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking igawad, noong tunay na dapat, puso ko'y awin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem, sa lungsod na ito. Malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito'y sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Iniintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa
ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal na may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala po maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala. Baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito ay sinimulang usigin ng mga Hudyo, sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media outfit natin. Ano ang humahadlang sa iyo para maging mabuti? Ano ang humahadlang sa pagkatao mo para lumitaw ang kabutihan mo? Ang ibang ugali, ang ibang sitwasyon sa buhay, ang nagiging sanhi o hadlang para ikaw ay hindi makagawa ng mabuti sa kapwa? Ano nga ba ang hadlang sa pagkatao natin at hindi tayo nagiging mabuti kung minsan sa isa't isa? Ano ang humahadlang sa iyo? Sa ating pagninilay para sa umagang ito, si Jesus na ating Panginoon, ang poong Jesus Nazareno, kahit anong batas, kahit anong pamahiin, kahit anong sitwasyon, hindi siya nahahadlangan sa paggawa niya ng mabuti sa atin. Sa katunayan, maging kasalanan natin ay hindi hadlang upang tayo'y pakitaan ng Panginoong Diyos, ng poong Jesus Nazareno, ng kanyang pagpapala. Kahit anong bagay, kahit anong batas, kahit anong sitwasyon, hindi kayang hadlangan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Maging pagkukulang at kahinaan natin, hindi hadlang upang iparamdam ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kaya kung titignan o lilimiin natin o pagninilayan natin, sa atin din, dapat walang batas na hahadlang sa atin para maging mabuti sa kapwa. Walang batas, tradisyon, ugali,
ang maaring humadlang sa atin para tayo maging mapagkawang gawa, maging mabuti. Huwag nating sasabihing, mahirap lang ako at ang kahirapan ko'y dahilan para manloko ako. Ang kahirapan ko ang dahilan para maging madamot ako. Ang kawalan ko sa buhay ay maging dahilan para hindi ako maging mapagbigay sa katulad ko ring wala. Ang kahirapan natin hindi dapat maging hadlang upang tayo maging mabuti sa kapwa. At kung meron ka naman, kung ikay na may pinagpala na maraming biyaya, ang pinag-aralan mo hindi dapat maging hadlang para ikay makaunawa sa napakahirap unawain. Ang kakayahan mo sa buhay, ang pag-unlad mo, ang pera mo, ang kayamanan mo, hindi dapat hadlang para maging mabuti ka sa kapwa mo. Ang lahat ng biyayang meron ka ay hindi binigay sa iyo para magkaroon ka ng kapangyarihang manlait, magmaliit, mangyapak ng mga wala. Kung pinagpala tayo, mas lalo tayong binigyan ng Diyos ng kakayahan na maging mapagbigay, maging mabuti, maging maunawain, at maging mapagpatawad. Kahit kasalanan ng kapwa natin, hindi dapat maging hadlang upang tayo maging mabuti sa kanila. Kung minsan ang pagkakamali ng kapwa natin sa atin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging masungit, masama, madamot, mapagmalaki. Ang pagkakamali ng kapwa natin sa atin ay hindi dapat magtulak sa atin para gawan sila ng hindi masama. Huwag tayong gagawa na masama sa gumawa sa atin na masama. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig at yan ang gagamitin natin. Narinig nyo sa Ebanghelyo ang paggaling ng isang paralitiko. 38 years paralyzed. Walang batas, walang tradisyon ng Hudyo ang humadlang para magpagaling sa may sakit ang poong Jesus Nazareno. Kaya sa pagdadasal natin, pagsisimba natin, lagay natin sa isip at puso natin na maging ang ating mga pagkukulang sa buhay, maging ang ating mga pagkakamali, maging ang ating mga pangit na nakaraan, ay hindi hadlang sa poong Jesus Nazareno para ikaw ay mahalin. Hindi hadlang dahil hindi siya katulad natin. Tayo mapaghiganti. Tayo hindi binati, hindi ko rin babatiin. Pinagdamutan ako, pagdadamutan ko rin. Binastos ako, bastusin ko rin. Siya hindi. Tinuturuan niya tayo ngayon. Walang pangit ang maaring humadlang sa kabutihan mo. Ikaw na tinawag ng Diyos. Ikaw na naririto. Tayong naririto. Kahit anong pangit ang ipinakita sa atin ng kapwa natin, hindi ito magiging dahilan para maging pangit din ang pagkatao natin sa iba. Gayahin natin ang poong Jesus Nazareno. Walang hadlang sa kanyang pagmamahal. Walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Maaaring niyong sabihin, mahirap. Hindi po. Napakadali, lalo na sa mga magulang. Sinong magulang dito ang gumanti sa pagkakamali ng kanyang sariling anak? Taas ang kamay. Kahit na binabalasubas kayo minsan, binabastos, winawalang galang ng sariling anak, ang magulang hindi gaganti ng anumang pangit sa anak.
Kahit nasasaktan ng isang ina o isang ama, hindi niya iniisip na saktan din ang kanyang anak. Kung kayang gawin ng magulang, kaya nating gawing mga anak ng Diyos. Panindigan lang natin na tayo tinawag ng Diyos. Mahirap pag ayaw natin, madali pag ginusto natin. Masakit kung minsan ang ginagawa sa atin ng kapwa natin. Masakit minsan ang sinasabi sa atin ng kapwa natin. Pero kaya pa rin natin silang suklian ng kabutihan. Walang hahadlang sa kabutihan mo. Mabuti kang tao. Kahit bastusin ka, kahit laiting ka, kaya mong yumuko at umusal ng dasal. Kaya natin maging mabuti. Ngayong panahon ng Kwaresma, na sinusundan natin ang Panginoong Yesus, ang Poong Yesus Nazareno. Sinusundan natin siya, na walang humadlang sa kabutihan niya. Tinatawag din tayong walang hahadlang sa kabutihan mo. Mabuti ka dahil anak ka ng Diyos. Walang ipinanganak sa mundong ito na masama. Tayo'y pinanganak at humihinga ng hininga ng Diyos. Ang dala natin ay buhay ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid ko, ikaw ay anak ng Diyos. Lahat na nagkasala sa iyo, hayaan mo na sila. Bahala ang Diyos sa kanila. Sa mga lumapastangan sa iyo, hayaan mo sila. Ayaw kang ngitian, ngitian mo pa rin. Ayaw kang batiin, batiin mo pa rin. Pinagmataasan ka, yuko mo lang ulo mo. Mahal din ng Diyos yun. Mahal ng Diyos tayong makasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat. Kaya kahit kasalanan natin, kahit kahinaan natin, kahit pagkukulang natin, kahit ang paulit-ulit nating pagkakasala, hindi nakakahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil siya'y nagmamahal na walang kondisyon. Manatili tayo sa pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan ang lubos tayong umaasa sa Kanya. Ang itutugon po natin, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami.
Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga intensyon, kahilingan, lalo na ang kagalingan ng mga may karamdaman at ang mga taong may mabigat na suliranin at pagsubok sa buhay at ang mga yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tumahimik po tayo sumandali para naman po sa ating mga pansariling pasasalamat at mga kahilingan. Panginoong Diyos, Sama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan na iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw. Blessed are you, Lord God of all At creation. buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog ang pinapay at alak na ito handog ng iyong layong sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutan niyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun di naman matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadian mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian Ang at ang kapangyarihan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Yesukristo, na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. mga kapatid, si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na patuloy na nagmamahal at nagpapagaling sa atin. Mapalad tayo ngayon tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin, dasalan, medalyon, sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa biyaya, pagpapala, pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,